Tajahaw, kaon tagbahaw, magandang buhay mga pingyo, kumusta ang araw nyo? So na-surprise ako today guys, Monday today at dumating ang anak ni Lolo na may dalang mga pinamili niya. So binilan niya pala ako ng tinapay guys, sabi niya, ayan o, tinapay, nagpabili ako ng tinapay sa kanya. Dumating na yan sila kanina eh, sabi niya ano daw yung kinain kong lunch, sabi ko busog pa ako pero ang totoo na nagutom na ako. Tapos kaya ngayon, sabi niya, pupunta ako ng palengke, anong papabili mo? Sabi ko sa kanya, pabili na lang ng tinapay, at saka sabi niya, kasi sabi niya, pupunta siya ng palengke, magtitingin siya kung ano yung mabibilihan niya para kay Lolo. Ano daw yung gusto kong pabili. Kaya sabi ko, bilhan mo na lang ako ng tinapay. Nakalimutan ko magpabili ng itlog. I forgot. So, yun na nga guys, may rami siyang dala sa akin ng mga snacks galing sa Taipei at kaya pala siya pumunta dito ngayon kasi dinala niya yung cream ni Lolo kasi sabi ko sa kanya na ubos na yung cream ni Lolo. Kaya dinala niya ngayon. So ayan nga guys, umalis na sila. Hindi ko alam na umalis na pala sila. Akala ko kumakain lang sila diyan sa sa sala kasi dito lang naman kami ni Lolo. At saka umidlip ako kasi nga antok talaga ako. Umidlip ako ng mga 16 minutes. So nung umalis na nga sila guys, inano ko muna si Lolo, pinutulan ko yung mga kuko niya, nag-nail cutter ako sa kanya kasi yung mahaba na yung mga kuko niya. Yan yung kamay niya na yung kamay niya na affected area na hindi nakakagalaw. Kaya yung mga niya, mostly kalahati ng kuko niya is patay. Kaya dinahandahan ko talaga. So mahilig same na yung kuko namin ni Lolo, same na ng forma ko. Ano yung kuko, yung kuko ko, yun na rin yung kuko niya. Dati sa Saudi guys, ako din yung nagkokoko ng mga ng alaga ko, si Baba at saka yung si Madam. Kung ano yung kuko ko, yun din yung forma ng kuko nila. Kasi ang ganda tingnan, di ba? Ayan yung isang kamay niya, hindi ko ma-chance kanina kasi nagising siya. Kaya ngayon, habang tulog siya, grab the opportunity na maputulan mo yung kamay niya na nakakagalaw. Kasi pag hindi siya tulog, hinihila niya. So, iniiwasan ko talaga na masugatan si Lolo. Kasi, ayan guys, yung dalawa nga na bed sore sa likod niya is hindi, hirap. Yun lang talaga iniiwasan ko yung bed sores guys. Kasi, ang tagal niyang mag-heal. Kahit anong lagay mo ng cream, ang tagal niya talaga. So, 2 weeks na yung bed sore ni Lolo. Pero, hindi naman siya ganun lumalaki. May liit siya, pero andun pa rin, sariwa pa rin yung sugat. So, ayan na nga guys. Dahan-dahan lang yan. At saka, pinapolish po ang tawag doon. Anong tawag doon? Pinapolish ko siya para hindi siya matulis ba? Hait. Para pag magsige siya scratch sa iyang mag-scratch siya sa iyang dalunggan or sa iyang head, sa iyang ulo. Pwede, dili siya masamad kay kanang kuan man, short man ang mga pagputol na ko sa iyang kamot. Napagod na ako magtagalog. So ayan guys. Diba? So mahalin natin yung alaga natin. Ewan ko ba, malapit ako sa mga sa mga matatanda. Inaalagaan ko talaga sila ng maayos kasi syempre naman dito tayo kumukuha ng mga pambayad natin ng utang. Utang na naman. Hindi tayo makamove on sa utang kasi nga marami tayong utang. So, ayan guys, minamassage ko si Lolo. Massage lang. So, nilagyan ko nga siya ng lotion ngayon kasi bukas maliligo naman kami. So, okay lang na mag-lotion kasi hindi rin mainit ngayon ang panahon kasi gloomy yung day ngayon eh. At saka kanina umulan pala nung hapon. Ngayong hapon na umulan, lumabas ako. Umulan siya kaya malamig siya. Kaya okay lang maglagay ng lotion sa kanya. So, dinalan din pala ako ng analgesic balm. Parang pangpahid-pahid kay Lolo. Tapos masakit yung likod ko ngayon. Kaya pinahid ko sa likod ko. Ang init pala niya. Matapang siya kasi marami yung nilagay ko. Buti nilang nagdala si Madam ng pangpahid-pahid. Nagamit ko sa akong likod. Bakit sakit kay akong likod. Nahirapan talaga ako dito sa bago niyang airbed kasi ang tigas. Ang hirap ko siyang iangat si Lolo. Pero wala tayong magagawa. Kaya laban lang. So, yan paa ni Lolo is magahi na siya ba?
Mugahi na siya. Kaya na niyang ipagahi nga ganang di siya ganahan nga ako siyang i-massage. Yang ipagahi para dili ang kuan. Para dili ako massage. Pero good thing talaga yan. Kasi at least nanay reaction ng iyang tiil ba. So ayan guys. Nakaka-feel na yung ano ni Lolo. Yung paa niya. So ayan. Massage nga lang. Ngayon pala yung inauguration ng president dito sa president nila sa Taiwan, yung president at vice president. Kaninang umaga ang inauguration nila. So, congratulations, Lai. Ano pa ang pangalan niya? William Lai. William Lai siya in English, pero hindi ko nakalimutan ko. Sa ano. So, guys, after kong nag-massage kay Lolo, pinapahinga ko siya ng mga 30 minutes na siguro. Aba, siya, nahirapan siya huminga. So, tiningnan ko sa oximeter. My God, ang baba-baba ng ng kanyang oxygen. Kaya pag mababa yung oxygen niya, guys, ganyan lang ginagawa ko. Itatap mo lang talaga yung likod niya. Kailangan talaga itatap mo yung likod niya. Ganyan. Hindi yung dahan-dahan, bilisan mo yung kasi dapat sa heart yan, di ba? Ayan, magpapump yung heart niya pag Kasi si Lolo, mayroon na siyang meron ng anong tawag dyan? Meron siyang tubo sa ulo para sa yung siya ba, yung na-stroke siya dati. Nilagyan ng tubo yung ulo niya. So anytime talaga bumababa yung oxygen niya, yung heart niya mahina mag-pump. So kailangan mo siyang i-tap ng ganyan yun sa heart niya. Tapos habang tinatap ko yan, tinitingnan ko yung oximeter kung tumataas yung yung tumataas yung oxygen level niya. Kaya ganyan 82. Pero pag nag-70, 69 or 60 yan, lalagyan ko na talaga siya ng oxygen agad. Pero kung ganyan lang na 86, mga ganyan, itatap ko lang yung likod niya. Tapos kailangan talaga siyang yung may galawin mo siya ba para tumaas yung oxygen level niya. Ganyan itatap mo yung likod niya. So far naman kaya ko na si Lolo pag kaya ko siyang i-stabilize ba. Pero pag kami lang dito nakakatakot ganyan, hindi ako uncomfortable talaga ako pag ganyan si Lolo na hindi stabilize yung oxygen level niya kasi nahihirapan niya siyang huminga Pero pag naman mga 10 minutes, 15 minutes yan ma-stabilize na yan mamaya-maya. Ayan. 85 na siya, maakit siya Pero, ayan 84 pa rin. Pero yung niya, yung yung heart niya sa ibaba, yung 91, ayan. Ayan Medyo okay na siya. So, ang inaano ko na lang. Pero hindi naman lahat ng 84, ganyan, 84 yung tawag dyan? Yung, bang tawag dyan? Numero ba? Is nahihirapan. Yung iba naman normal na sa kanila. Pero ayan nag-91 na siya. So, ayan, 92 na. Okay na yan siya. Okay na yan ganyan guys. So, ayan. Okay na siya. Mga after 10 minutes. So, pag ganyan, iaangat ko yan siya. Pag na okay na yung oxygen niya, iaangat ko yan siya. Baba ko yung bed. Tapos, iaangat ko siya na parang nakakaupo na siya. Para yun okay na siya. Okay na yung niya, okay na yung niya, yung paghinga niya. Okay na siya, stabilize niya. Thank you, Lord. So, guys, that's it for today and thank you so much for watching. This is Darling Vlog. Sayjen! Naway nasa mabuting kayong kalagayan at pagpalain tayo nawa ng Panginoong, dakilang Panginoong Jesus. Amen! Bye-bye! Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight.